kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, kung nakita nyo po dyan, dito sa ating thumbnail, no? Kung nakita ninyo, merong bus sa likod ni Baste. Ito, oh. May bus, no? Nakita nyo yung bus dyan sa likod ni Baste, mga kababayan? Pag hindi nyo pa alam, yung bus sa likod ni Baste, inangkin po yan ng mga DDS. Yung bus na nasa likod ni Baste, inangkin yan ng mga DDS. Nakita niyo, di ba, may bus? Ayan, bagong bus, modern bus yan. So, i-search ko lang po, mga kababayan, para makita niyo po. Modern bus ng Davao. Ito po, para malaman niyo po. Ayan, modern bus ng Davao. So, ito po ang hitsura niya, mga kababayan. Yan po ang hitsura ng modern bus sa Davao. So ngayon, mga kababayan, itong mga DDS, no, dyan sa Davao, wait lang po ayusin natin. Actually, hindi ko pa masyadong gamay ito Ayan, kung nakita ninyo, mga kababayan, yung bus sa Davao, ayan po siya. Ayan, mga modern bus sa Davao. Ayan, Ma'am Phoebe, maraming salamat po, ma'am, no, sa yung palipad. Thank you so much po. Ayan po yung modern bus sa Davao. So, actually, makakakita ka po ng mga ganyang bus, mga kababayan, either Singapore and Hong Kong. No? Singapore, Hong Kong, and Europe, ganyan po kadalasan yung mga bus na ginagamit. Diba? Kita ninyo? Yan po ang modern bus ng Davao City. May nabasa ako, sabi matagal daw yan, kay Digong daw yan, dati pa. Agoy, panay angkin. Diba? Panay angkin. Ang mga anuhak hindi kinakalabutan. Ayun, di ba? Kita nyo, mga kababayan, yan po yung modern bus ng Davao. Sa mga hindi po nakakaalam yan, no? Hindi po ito project ni Basti Duterte. At ever since, hindi po ito project ng mga Duterte. Gusto ko lang pong i-clarify yung mga DDS na inangkin nila na project daw ito ng mga Duterte. Pareho sa Europe, no, sa New Zealand, Ma'am Liceria Adventures. Ayan, Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Ma'am Patricia, hello po. So kung nakita nyo po, yung mga bus na yan, no, ito mga modern bus na yan, na may nakalagay, Davao Life is Here. Ayan po yan. Hindi po yan Jeffrey Ordones. Happy birthday po, Sir Jeffrey Ordones, and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, and blessings. Ayan, mag-ingat ka po palagi, and happy birthday in advance. Ayan, thank you so much. Ayun, so ito po mga kababayan, yung bus po na yan, yung bus po na yan ay hindi po yan project ng mga DDS or ng mga Duterte, maskin kay Baste. Hindi po yan project ni Baste. So ito po, ipapakita ko po sa inyo ang katotohanan dyan. Pati nga tulay, kagagawa lang sa amin sa Apari kay Digong daw. Hindi po, wala na po yung kay Digong. So ito po, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo na ang project na yan ay project po ni PBBM. Ito pakinggan ninyo mga kababayan, bubulyuman ko lang. Ang bus project po niyan, kay PBBM po yan. Hindi po yan project ni Digong. At higit sa lahat, hindi po project ni Baste or ni Sara yan. Ito po. Many of them, if not all of them, are electric buses. And then po talaga, maayos po ang sistema. No? At sa Davao po, meron din po tayong napakagandang proyekto doon. Yung ating Davao Modern Bus System. This is a bus system po that is very similar to what we see in bus systems in modern countries where there are schedules. The buses are modern buses. Many of them, if not all of them, are electric buses. And then po talaga, maayos po ang sistema, no? At sa Davao po. So, kung nakita nyo po sa Singapore, sa Hong Kong, may oras po yung kanilang mga bus, may mga number. Ngayon, mga kababayan, inangkin po ito ng mga DDS na wala daw ganyan sa Maynila, wala daw ganyan sa Luzon, wala daw ganyan project ang mga bangag. Hindi nila iniisip na project
project po yan ni PBBM together with the DPWH na sinabi po ni Secretary Vince Dizon na ito po ay mga modern bus ng Davao na kung saan nakikita natin sa iba't ibang bansa na mga modern country. Di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi pa nakapunta ng Hong Kong, Singapore, or ibang lugar, Europe, ganyan po ang mga sasakyan na kung saan every 7 minutes, every 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, may number yan. Di ba? Kung napunta ka sa Hong Kong, example ko sa inyo sa Hong Kong, di ba? Halimbawa, papunta ka ng airport, di ba? Ang sasakyan sa Hong Kong sa airport is A11, no? A11 pag morning, pag night, NA11. Di ba? Tapos may mga number. Di ba, Ma'am Phoebe Capilio, diyan sa Geneva ganyan din. No, mga modern country, ganyan ang mga bus nila. May mga oras na hindi ka po pwedeng basta-bastang sasakay na para kuya dito lang, hindi ganun. Pag sumakay ka niyan, meron siyang mga bus stop. Hindi siya pwedeng i-stop hanggat hindi siya naka-register doon sa hintuan na yun. Halimbawa, ang A11, dadaan lang siya ng, halimbawa sa Maynila, dadaan lang siya ng Ligarda. Tapos in the rest, Cubao na yung sunod niya. Halimbawa, galing siyang Baclaran. Bababa lang siya ng Ligarda, hihinto siya ng Ligarda, tapos ang sunod na hinto niyan is Cubao na. So ganun siya. Tapos sunod naman yung A12. Galing siyang Baclaran. Bababa siya ng Recto, bababa siya ng Ligarda, tapos bababa siya ng Santa Mesa, tapos yung next stop niya is Cubao. Yung iba naman, galing Baclaran, hindi ka pwedeng mag-stop niyan ng Recto, Ligarda, Santa Mesa, wala. Cubao to Baclaran, isang street lang siya. So may number siya. So ganyan po mga kababayan. So sa mga hindi po nakakaalam, yan po ay proyekto ni PBBM. Yung ating Davao Modern Bus System. This is a bus system po that is very similar to what we see in bus systems in modern countries where there are schedules. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nyo kung bakit si PBBM gumawa ng project na ganyan sa Davao? Kasi bakit? Nakakahiya naman po. Lagi siyang sinisisi sa mga taga Davao, bangag, adik, quick leader. So ipinakita niya sa Davao na kahit sinasabihan siyang weak, sinasabihan siyang bangag, sinasabihan siyang adik, minodernize niya para hindi siya mapuna. Yan po ang maganda, mga kababayan. No? Kapag sinabihan kang pangit, kapag sinabihan kang bangag, sinabihan kang adik, hindi mo na pinupuntahan, di ba? Try nyo, sabihan niyo si Sarang Lustay. Tignan nyo, pag ang lugar na hindi pabor kay Sarah, hindi niya pupuntahan yan. Totoo yan. Yung mga nag-rally-rally nga na OFW na kulong, pinuntahan ba niya? Hindi. Yung lalaki na nag-post ng headshot sa ulo ni PBBM, pinuntahan niya? Hindi. Yung pulis nga natanggal sa trabaho dahil sa pagtanggol sa kanila, pinuntahan ba niya? Hindi. Walang ganyan ang ugaling Duterte. Si Marcos lang ang ganyan na kahit sinabihan ng hindi magandang salita, kahit tinatawag na bangag, tinatawag na adik, tinatawag na weak leader, gumagalaw, tumutulong pa rin. Na-example natin, yung Cebu. Diba? Kita nyo yung Cebu. Anong ginawa ni PBBM? Alam ni PBBM dyan, no, sa Cebu na hindi talaga pabor sa kanya yung mga yan. Diba? Kaya nagulat nyo nga. Diba? Puro DDS ang nasa Cebu. Nanawagan pa nga na bangag, Marcos, bangag, resign, bumaba ka na, kurakot ka, kasabwat ka sa korupsyon. Nagrally-rally pa sila doon. Sa rally na lang ng mga DDS, pati mga tao, nagdagdag sila, caption nila. Diba? Kita nyo, ang dami, no? Ang daming mga DDS dyan sa Cebu. Pero anong ginawa ni PBBM? Hindi niya iniisip na kung anong kulay ka. Ang iniisip ni PBBM yung kapakanan mo. Kasi bakit? Yung kulay na sinasabi ninyong DDS, pag dumating ang sakuna, diba? Pag dumating ang dilubyo or sakuna or baha, lindol, hindi makakatulong yung DDS ka. Hindi makakatulong, nakakamping ka. Hindi makakatulong, naloyalista ka. Ang makakatulong sa'yo, gobyerno, tao, ang makakatulong sa'yo. Diba? Diyos ko.
Okay, oh, sabi ni Kimchi, ang bilis ng karma, 'di ba? Biruin niyo, nag-rally sila October 29, no, September 29 pagka October 1. Oh, nilindol agad sila, kalakas-lakas. Oh, tapos ano ang laman ng rally nila? PBBM resign, bangag, adik, weak leader. Oh. Tapos sa Davao ganun din. Nagpalitsyon sila ng 200 kabaka. 200 kabaka, nakita ko nga sa Biblia, na alam nyo ba sa Biblia na yung magkatay ka ng 200 kabaka, tapos hindi naman part sa, parang lilinisin daw ang Pilipinas, no, na hindi naman sila nag-ano sa Panginoon, iba ang kanilang sinasamba. Ayun, sinunog sila. 'Di ba? Sus ko. Ito mga kababayan, tignan ninyo. Ipakita ko sa inyo, Davao Bus. Project daw ni Duterte. Ito ha. Ito. Pakita ko ha. Davao Bus. Duterte. Project. Inangkin to ng mga DDS, mga kababayan. Diba? Bus sa Davao City. Ito. Ayan. Ganun nyo ha. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Yan na. So magandang araw sa ating Davaoeños and mga boss. So ngayon ay nandito tayo sa may Ikulan Terminal Garage area na kung saan po kakarating pa lang po ng DC buses procured by the one and only Davao City government, no? So ito mga boss ay procured or wala nang ibang nag-initiate dito kundi ang Davao City local government only. So grabe. Kita ninyo? Davao City local government daw ang nag-procured, no? Hindi nila iniisip proyekto ni PBBM yan. Kita ninyo, inangkin nila. Basahin natin na. Sasabihin na naman nila galing kay PBBM yan. Kung kay PBBM yan, Manila na yan, kaso Davao talaga. Ito Davao, bakit ang galing nyo? Akala ko safe sa Davao. Ayan. Ito, daming nagalit sa Davao. Ayan, paano naghanap buhay ang mga jeepney driver dyan, boss? Dapat gawin lang school bus. May nag-post galing daw yan kay PBBM. Totoo ba? Kung kay PBBM, dapat logo Bagong Pilipinas. Actually, sa totoo lang mga kababayan, kay PBBM po yan. Ito po mismo, galing po yan kay Secretary Sa James Davao po, meron din po tayong napakagandang proyekto doon. Yung ating Davao Modern Bus System. This is a bus system po that is very similar to what we see in bus systems in modern countries where there... Diba? Kita ninyo? Sinabi mismo ng Secretary of DPWH dyan, si Secretary Vince Dizon. So, ibig sabihin po, galing po yan sa administrasyon ni Marcos. Hindi po yan sa administrasyon ni Duterte. Lagi nilang inano, mga kababayan, DC buses at ito mga boss ay libreng-libre. So tingnan nyo mga boss, libreng-libre, wala kayong babayaran. Kada isang bus mga boss ay merong capacity na nasa 60 person mga boss. So kasali na dyan. Kung kay PBBM daw yan, dapat sa Maynila daw yan ilagay at ang nakalagay daw na logo, Bagong Pilipinas. Diba? So, just arrived by Libreng Sakay in Davao City. Ladies and gentlemen. Ngayon mga kababayan, inaangkin nga nila. Diba? Taxes will spend, Davao City Bus. Sabi nila ganon. Actually mga kababayan, ulitin ko po, hindi po proyekto ng mga Duterte yan. Proyekto po ni Marcos yan. Libre pa. Diba? Actually mga kababayan ito hindi ko man naabutan noon. Sino pong nakaabot kay Apo Lakay na libre ang bus sa Maynila? Sino pong nakaabot na meron, matagal na po yan mga kababayan. Yung sinabi ninyo na libreng sakay, libre bus, nangyari na yan noon sa panahon ni Apo Lakay. Sa tatay pa lang ni PBBM. Sa tatay pa lang ni PBBM, meron ng libreng bus. Ang tawag po dun ay Love Bus noong 1970 dito sa Maynila. 1970, Love Bus or Holiday Bus ang tawag nila doon, mga kababayan. Kaya
Kung tanungin nyo po, sino po ba ang may isip niyan? Sino po ba ang nakaisip niyan? Mga Duterte ba? Hindi po. Ang nakaisip po niyan ay ang mga Marcos. Bukod sa Nutriban, Burgor, Lavas, mga Marcos po yan. Meron pang blessed housing. Yung mga blessed house, yung mga pabahay. Diba? Lahat yan kay Marcos, hindi po kay Duterte yan. Bukod dito, mga kababayan, itong libreng bus ni PBBM sa Davao, meron po ito, love bus ni Marcos. Para makita ninyo Magandang hapon mga kapuso. Nandito ito po tayo yung ngayon. love bus. Heto na nga po mga kababayan, trending po ngayon ito sa social media kung saan po kinumpara po ang Davao bus versus daw po love bus ni BBM. So may ganon. Actually, sa totoo lang mga kababayan, yung love bus na yan, dati pa yan, 1970, hanggang sa siguro nag-modern na, pininturahan, kung kaya pa namang gamitin yung makina, di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, iisa lang po na project yan. Hindi po yan sa mga Duterte. Utang na loob mga DDS. Proyekto ni Marcos yan. Hindi po kay Digong. Di ba? Oo. Kita ninyo, parang wish bus. Yung, alam yung wish bus, yung kumakanta, may kumakanta sa loob. Oo. Kay Duterte po ang mga habal-habal. Yung bus po kay PBBM po at kay Apo Lakay. Diba? Klarong-klaro yan mga kababayan. Diyos mio Marimar. Grabe po. Pakinggan ninyo Ito mga DDS ito. Pakinggan ninyo. Parang nilalait nila ang love bus ni BBM. Siyempre, dati pa po yan, dating bus yan, na ganong style yung bus na yan. Siyempre, 70s, 80s pa yan, 90s. So here, ang tanong dyan, sino po bang pinakamaraming sumasakay? Sino po bang maraming nagbe-benefit po dyan? So pasalamat na lang tayo, may love bus dyan sa Davao. So may Davao bus kayo, syempre may love bus. Maraming matutulungan na Davaoeños or na mga kababayan po natin. So here, according dito, yung Davao Public Transport Modernization Public daw ho, okay? So, nandyan din po, na-witness ni PBBM pala dyan. Grabe naman yan, July 1, okay? So, meron po itong budget na $1,700 plus million loan agreement po yan between, okay, the government of the Philippines. Hindi po government ng Davao. Diba? Kita ninyo? In-explain niya. Yan po ay agreement ng $1,710,778 dollars, 1.7 million dollars agreement worth loan between the government of the Philippines and the ASEAN Development Bank. Diba mga kababayan, kita ninyo? Itong ASEAN Development Bank, mga kababayan, agreement po yan ng Government of the Philippines. Ang ASEAN Development Bank ang nag-produce ng mga bus dyan sa Davao. Ang government ng Pilipinas ang nangutang, hindi po ang Davao government. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. BBM graced and witnessed on Saturday, July 1, the ceremonial signing of $1.7 million worth of loan agreement between the government of the Philippines and the ASEAN Development Bank or ADB for the implementation of the Davao Public Transport Modernization Project or DPTMP. So yun po ang katotohanan. Hindi po kay Baste, hindi po kay Sara, at hindi rin po kay Duterte. Klaro, mga DDS, baka sabihin nyo na naman ito, kay Sara, kay Baste na naman. Nako, Ma'am Nora ni Rida, Miguel shoutout po. Narinig ninyo hindi sa mga Duterte. Ito po ay agreement ni Pangulong Bongbong Marcos between sa $1.7 million loan ng Asian Development Bank at nilagay po sa Davao. Alam nyo na. Klaro, di ba? Hindi po kay Digong. Hindi po kay Sara. At higit sa lahat, hindi rin kay Baste.
'Di ba? Klaro po. 'Di ba? Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Pag isinabi nating proyekto, pabahay, yung Bless House, 'di ba? Yung Bless House, alam nyo sinong nakaabot nung pabahay ni Imelda? Yung Bless. Marami yan dati sa may QC at saka sa Tondo, 'di ba? May mga Bless House diyan. Tapos meron pang mga tren, 'di ba? Yung tren, yung hospitals, 'di ba? Yung hospitals, mga kababayan. Alam nyo, yung heart center, kidney center, lung center, 'di ba? Sa mga ano yan, sa mga Marcos yan na project at mga Marcos ang nakaisip niya, walang kay Digong.